Okay, so we are here again today to discover two headsets na may mainstream brand. Red Dragon po yung brand nila. And it's considered as the 7.1 cheapest headset in town. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayon ang tanong natin dito, sulit nga ba ang Red Dragon 7.1 earphone or headset na napakamura niya for a 1,000 plus pesos o baka mura siya pero mapapamura ka naman mamaya. Yun yung i-discover natin ngayon mga kaibigan. And to start with, kailangan kong i-compare siya with some earphones na matagal ko na rin pong ginagamit. I have here the worth 5,000 to 6,000 MSI RGB headphone GH70 and a headphone from somewhere in China na pwede nyo makuha po sa Alibaba. Pero naging favorite ko kasi sobrang ganda talaga ng headphone na to. Pero pag-uusapan natin lahat yung mga yan with this Red Dragon Minos and Muses pagkatapos nyo po marinig yung mic test muna. Kasi yung headphone quality, yung sounds quality, medyo mahirap ko po ipakita sa inyo or i-convert sa recorder para marinig nyo. Kasi iba pa rin yung suot mo talaga yung mismong headphone and earphone. Iba pa rin yung quality niya kaysa yung nire-record lang siya. Pero with the mic, at least, yung recording ng mic, kung ano yung narinig ko, yun din yung maririnig natin on your side. So, I will be talking more about these headsets while using the mic of the Muses for the Muses product and using the mic of the Minos for the Minos product. So, yun po yung gagawin natin. We will be talking about these headsets, pero gamit natin yung kani-kanilang mga mic. So, we are, ano ba ang tawag doon? Shooting two birds at a time. Basta, yun na yun. Yun yung gagawin natin para medyo hindi na masyadong humaba yung video. By the way, the mic that I'm using right now is, first time kong gagamitin to, it is the Boya M1. Okay, so we have one of the bang for the buck Red Dragon headset Model H310. Bali, ang pangalan ng headset is Muses. Yun yung code name na ginamit. And then, one of the best strength or highlighted features based on paper is yung passive noise cancelling niya. So, yung tinetest natin ngayon is yung microphone, yung pick up ng headset. I'm trying to position it in a different setup. Yung kumbaga, binababa ko ng konti, tapos tinataas. And then, ayun, yung microphone niya na-rotate daw, over-ear, caution design, and then yung control switch. So, meron siyang control switch dito sa mismong headset. Raise the volume. Pwede mong taasan yung volume, pwede mong babaan yung volume, pwede mong mute. Pero ang pinaka-hassle nga lang doon is yung controls niya is hindi siya masyadong komportable para sa akin kasi nandito siya sa may mismong headphone. And then let's try to read the specifications na meron siya. It is a gold-plated USB. Sensitivity niya is 120 decibels. Frequency response 20 to 20,000 Hertz. So omnidirectional. Pag omnidirectional yung mic, ibig sabihin almost everything na sounds mapipick up niya around doon sa mic. Kasi pag sinabi mong unidirectional, kung saan nakatutok yung mic, doon yung may mas mataas na pick up. Kumbaga mas maganda kahit na ilapit mo yung mic mo or yung bibig mo doon sa mic, pero kung out of direction siya, kumbaga nasa likod siya nung mismong mic, hindi niya masyadong mapipick up. Pero with this, anything, basta within dun sa radius ng kayang mapick up ng mic na to, it will be all clear. Mas maganda para sa akin yung mga omnidirectional mic kasi may mga times na hindi tayo pare-pareho kung how we position. May mga iba sobrang dikit sa bibig, merong yung iba mas mataas sa lips mo or dun sa below ng chin. Iba-iba. So this is a good reason kung bakit mas prefer ko yung omnidirectional. It is applicable to anybody. And then, yung cord length niya is 2.2 meters. So, punta naman tayo sa Red Dragon Minos. Bali, this is the cheaper version. This is the cheaper model.
Mas mura siya ng around 200 to 300 pesos sa SRP. And then same with the Muses, passive noise cancelling, 7.1 surround, and USB gold plated. Now let's go to the specs. It is the same with the Muses. Parehas sila ng specifications. What on paper, hindi ko na lang uulitin. Pero ang pinagkaiba lang nila is yung sa controls niya dun sa mismong headphone. Kung sa Muses, dipindot yung volume control. Dito naman is wheel. So, I think this is a better move kaysa dun sa Muses. Mas gusto ko yung wheel kasi kung in-ear siya, dun sa mismong headphone frame, nakalagay yung controls, mas maganda yung wheel, mas komportable. Parang iikot-ikutin mo na lang. So kung in-game ka, medyo mabilis mo lang siya ma-configure. Kasi hipuin mo lang yung mismong frame yung mismong headset mo. Na-adjust mo na yung volume. Kaysa yung pipindot-pindot ka pa. And then mute is meron din siya. And then may fancy looking LED light dun sa mismong microphone. Pero hindi naman masyadong big deal unless for aesthetics na lang po yun. And yes, this is the sound of the Red Dragon Minos. Okay, so ayun po, narinig nyo na po yung sound quality ng mic niya. So at least, medyo magdaragdag lang ako ng konti. Kung napansin nyo, the Muses, yung first headset na ginamit ko po, is medyo mas deep yung pitch. Ang problema nga lang, parang medyo exag siya. So this is my voice with the Boya M1. Nung ginamit ko na to, para ng yung boses ko is parang ang laki-laki ko ng tao. Hindi siya ganun ka-accurate in terms of mic. Pero maganda rin naman. Clarity-wise, maganda rin naman. And then mas maganda yung noise cancelling niya. But with this Minos, mas malapit dun sa boses ko. Ang problema nga lang, noise cancelling wise, medyo hindi siya kasing effective nung Muses. Pero clarity and then yung natural na voice mo nandun talaga. So it will just be falling down to your own preference na kung anong mas prefer mo. If do you prefer a mic na medyo palalalimin niya, or yung pitch ng boses mo pabababain niya, or you will just go with this Minos na medyo mas natural or mas realistic dun sa totoong boses talaga natin. So both headphones have the same clarity in terms of sound quality sa mic test. It's just all about the pitch ang pinagkaiba nilang dalawa. Same clarity of sounds, napaka-clear, napaka-crisp. So, comparing with headphones na nasa 1,000, like those normal headphones, OEM headphones, medyo mas okay po ako sa mga Red Dragon, Muses, and Minos. Pangalawa, the bass and treble is medyo hindi ko masyadong na-appreciate. So, it's what do you expect for worth 1,000? Pero at least, it came close to this worth 6,000 MSI GH70 RGB headset. So, isipin mo, yung sound, yung bass and treble nito is almost the same with this. Ibig sabihin, maganda. And yes, this is, I think, the worst headphones na sa bracket ng pricing na ganun. Pero, other brands, the Kingston Stinger, yan, pwede nating i-compare with these headphones in terms of bass and treble. Now, how about dun sa 7.1 surround? Well, for the Muses na meron siyang button para dun sa 7.1 surround on and off, well, medyo mas maganda sa Muses. Pero with the Minos, wala eh. So, it is a better headphone compared with the stereo headphones na lang ang masasabi ko with this Minos. It comes with this 7.1 surround feel, or you can listen to the music like meron nga siyang surround sound. Pero it's not really one of the best. Para kang naka-stereo headphone pero mas maganda lang yung quality.
Yun lang yung masasabi ko with this minus. Pero for me, I may choose this as my headphone. Kasi ang isa sa mga bagay na ayaw ko dito sa Muses is kung titingnan nyo, hindi nagmi-meet tong part na to. Itong mga mismong earbuds. Yan po yung hindi nagmi-meet. Unlike with this, nagmi-meet siya. So pag sinuot mo po siya, ayan, ipit na ipit. Ibig sabihin, talagang na-enclose niya yung tainga mo. With this, para kang nagsampay ng isang headphone dun sa tainga mo. Well, kung malaki yung ulo natin, or if you are this kind of guy na Caucasian, or medyo may kalakihan yung ulo natin, okay to. Walang problema naman with this headset, Muses. Pero sa mga typical Asian guy na katulad ko po, mas prefer ko yung aesthetics ng Red Dragon Minus. So, even na meron siyang button for the 7.1 surround, I still prefer this. At saka, mas natural yung boses ko dito. Though you can configure naman with that Muses, pero hindi naman lahat po tayo is enthusiast guy in terms of headphones. So, ang masasabi ko lang dun, mas maganda pa rin kung ano yung mas maganda ang configuration out of the box. So, for me, I will be going for the Red Dragon Minus as the most solid headset. And for the big guys out there, big toys for the big boys, you can go also for the Muses. Okay, as the pinakasulit. Pero kung medyo kids pa tayo, tapos medyo maliit pa tayo, cute guy tayo, better avoid this headset. Kasi pang malalaki talaga. Kasi yung aesthetics niya, maganda, pero malaki. Malaki siyang headset. Pero in the end of the day, still, I will be using this headset from China. I don't know kung saan galing part ng China to. Basta nabili ko lang din to ng mura, wala pang 2,000. I think 1,800. And mas maganda yung bass at saka treble niya. Pero, aesthetics-wise, pangit talaga. Sobrang pangit. And then, nagbabakbak yung leather. So, hindi ko rin siya may re-recommend sa inyo mga kaibigan. Pero pwede nyo i-try kung gusto nyo dumalaw po dito, pwede nyo pong try. Pero the closest headset para dito, it's just a bonus idea. You can have that Red Dragon Siren 2. Yan po, magdagdag lang po kayo ng konti from this Red Dragon Minus and Red Dragon Muses. You can have that Red Dragon Siren 2. Meron siyang vibration. At the same time, mas boosted or mas maganda yung timpla ng kanyang bass at saka treble. Pero, if yung fans lang natin or yung habol naman natin is clarity, like for example, pag naglalaro kayo sa mga in-game, kasi nga, we are in gaming, and the reason minsan na gusto natin na mayroon tayong gaming headset is gusto nating naririnig natin yung mga footsteps, yung mga medyo hindi mo naririnig pag gumagamit ka ng speaker. I think this Minus and Muses can fulfill or can already fill all of those demands na kailangan natin at a price na hindi mabubutas yung bulsa nyo po, mga kaibigan. And advice lang po mga kaibigan, in buying headphones, medyo doble ingat po tayo. Lalong-lalo na sa mga headphones na walang masyadong review or sa mga headphones na nabibili lang online. Kasi, it's not all about yung mapeke tayo, ma-scam tayo. Pero mahirap yung malagay tayo sa expectation versus reality situation. Like for example, buying this GH70 from MSI. I love their motherboard. I love their video card. I may say na maganda yung aesthetics din ng headset na to be fair. Pero yun na lang yung bagay na masasabi kong positive about this headset. Sound quality wise, mic clarity, yung mic test clarity niya, dapat bumili na lang sana ako ng TIG 1000 na Red Dragon or ng Rock Carol kung ganito lang din naman ang mabibili ko sa worth 5,000. Okay, so that's it mga kaibigan. And ayun, abangan po ulit natin yung mga susunod pa nating mga sulit episodes. Marami pa po akong i-release. Mga casings naman po yung isusunod natin sa episode 3. Okay, so para sa mga mas marami pang videos like this, feel free to subscribe
and keep posted. Thank you.